Paring Emil! Paring Emil! Buksan mo pinto! May importante akong ikakwento sa'yo, bilisan mo! Paring Emil! Katatapos ko pa lamang na mag-agahan ng araw na yon, ay dumalaw kagad sa bahay ko ang matalik kong kumpare na si Nestor, nakapares kong 40 anyos. Base sa yabag ng kanyang mga paa ay parang nagmamadali ito o excited. Mukhang may mahalaga nga talagang ibibida na naman sa akin ang daldalero kong kumpare. Agad ko itong pinagbuksan ng pinto na napapakunot ng noo. O pare, ang aga mo naman yata ngayon mambulabog ah. Halika, pumasok ka. Ano na naman bang ibibida mo sa akin na mahalaga? Baka may ipagyayabang ka na naman ha? Hindi pare. Hindi naman sa may pagmamayabang ako sa'yo. Kuwan kasi, napanaginipan kita kagabi. Medyo magulong panaginip ko pare. Hindi ko maintindihan kung ano talagang pinakakahulugan. Kaya agad kitang pinuntahan Saka sa tingin ko, importanteng malaman mo to pare. Ano ka mo? O teka, maupo na nga muna tayo. Ano bang napanaginipan mo tungkol sa akin? Nanalo ba ako ng loto? May magandang chicks ba na in-love sa akin? Loto chicks ka dyan. Walang ganun pare. Ganito na panaginipan ko Napadpad ka raw sa gilid ng bundok at papasok sa gubat na notoryosong pugad ng mga aswang. Tinatawag kita pare, para sana pigilan ka. Pero ikaw hindi mo ko pinapansin Gabi pa yon, nakabilugan pa ng buwan. Sa bagay, kaya baka hindi mo ko naririnig ay dahil sa sunod-sunod na pag-alulong ng mga aso. Susundan sana kita. Kaya lang, bigla-bigla namang may humarang sa akin na napakaraming mga alitap-tap. Nagkukumpulan sila sa paligid pare at sumasabay sa mahinang ihip ng hangin. Hanggang sa hindi na kita nakita pare. Sumunod ay nakarinig ako ng mga kaluskos at mga atungal ng kung ano-anong mga nilalang pare. Palagay ko mga aswang. Sa palagay mo pare, anong ibig sabihin ng panaginip ko na yun? Wala akong ganong alam sa pagbibigay ng kahulugan sa panaginip. Ikaw ba? Ano sa tingin mo ang kahulugan ng panaginip mong yon? Naku kailangan mo siguro mag-ingat pare. Ano pa nga ba ang pwedeng ipakahulugan nun? Kundi baka makuha ka ng mga aswang pare. Ako? Makukuha ng aswang? Napaka-imposible naman yan pare. Nakalimutan mo na yatang isa akong matinik na albularyo. Kahit na ba pare, albularyo ka lang at hindi isang matinik na antingero. Magkaiba yun pare. Malay mo ay may mas matinik pa sa'yo na aswang. Malamang may katapat ka rin sa kanila. Saka ito pa may isa pa akong naiisip na kahulugan ng panaginip ko. Ano naman? Nako, kung hindi lang kita kilala, iisipin ko talaga na kakampi mo ang mga aswang Kaya napadpad ka rin sa gubat na pugad nila. Kampon ka nga ba ng mga aswang pare? Sira ulo. Paano mo namang naiisip yan pare? Kung kampon ako ng mga aswang, para sampa at gumagawa ko ng mga langis na pangontra sa mga aswang at ipinapamahagi ko sa mga kababaryo natin dito. Saka kung kasabwat ko pa sila, di sana ipinaatake ko na sa kanila ang mga kagalit kong taga rito sa baryo natin. Isa pa kahit kailan ay hindi pa ako nagtangkang pumasok sa gubat na sinasabi mo. Kapag nangangalap nga ako ng herbal na mga gamot, ay iwas na iwas ako mapadpad doon. Kaya nga sabi ko nga pare kung di lang kita kilala, isa lang yun sa naiisip ko. Kung ganyang malabo talagang kampon ka ng mga aswang, kung ganun, yung unang kahulugan pare, baka makakuha ka ng mga aswang. Kaya sobrang mag-iingat ka pa rin pare ha. Natigilan ako saglit at pinag-isipang maigi ang panaginip ni Nestor. Ipinaulit ko pang ipinakwento sa kanya. Parang may ibang kahulugan yung kumpul ng mga alitap-tap na humarang at tumakip. Ika mo nga sa akin pare. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga alitap-tap? Ang mga yun kaya ang umakay sa akin papunta sa gubat na yun? Pero bakit naman kaya ako aakain doon? Gayong pugad yun ng mga aswang na kinatatakutan ng mga kababaryo natin. Yun nga
Isa pa nga rin yung sa nagpapagulo sa akin eh. Parang may ibig sabihin na mahiwaga. Basta pare, mag-iingat ka na lang paring Emil. Ayan ikinuwento ko na sa'yo para naman hindi mo ako sisisiin isang araw at sabihin mong hindi kita binalaan. Alam mo naman, halos lahat ng nililigaw sa kagubatan ay hindi na nakakalabas pa ng buhay. May mga pruweba na tayong nakita. Nawakwak ang mga katawan ng mga nalapa sa gilid ng gubat. Kagagawa ng mga aswang. Ilang beses na yung pare. Tapos si Kapitan ay maigpit din at palaging nagbababala. Na wag daw magpupunta ron sa gubat ang kahit sino sa atin. Salamat naman pare sa babala mo. Hayaan mo, kahit di ako naniniwala sa kahulugan ng mga panaginip, ay talagang mag-iingat pa rin ako. Sinisiguro ko sa yung kahit gaano pa katuso ang mga aswang, hindi nila ako basta-basta makukuha o malalapa. Siguraduhin mo lang pare dahil ako ang unang-unang magwawala kapag ginawang kanila ng masama. Lintik lang walang ganti sa akin kapag nagkataon. Talagang ipaghihiganti kita pare. Aba, ikaw ang dapat na mag-ingat, Nestor. Albularyo ko. Kahit papano, may mga pangontra ko sa mga aswang. Ikaw, wala ka nun pare. Sa laki ng katawan ko to, naku, hindi sila uubra sa akin. Tsaka pwede mo naman akong bigyan ng mga pangontre. Isa pa palang kahinaan mo. Kulang ka sa muscle pare, hindi ka batak sa trabaho. Pero mas matalino naman ako kumpara sa'yo. Daig pa rin ng mas matalino ang malaki ang katawan. Teka, wag na nga tayo magtalo, pambihira. Ang mabuti pa, pareho na lang tayo mag-ingat. Buong baryo nga natin kailangan din mag-ingat dahil sa banta ng pagsalakay ng mga aswang na pabigla-bigla pa naman. Kung sa bagay, ay siya nga pala pare. May isa pa akong ibibida sa'yo. Ano na naman yun? Ayan ka na naman Luluwagan mo na naman yung bibig mo Kalalaki mong tao pare, napakadaldal mo. Bakit pare? Masama bang ipagyabang kita kay Mang Ulok? Naalala mo yung dinala ko rito kailan lang at ipinatingin sa'yo? Napagaling mo agad yun, di ba? Yung si Katembong ba? Oo pare, si Katembong nga. Alam mo hirap pagalingin yun ni Tandang Ulok Kung ano-ano pang kayabangang pinagsasasabi. Kung mabibigo raw siyang mapagaling, ang kawawang matanda ay wala na raw iba pang makapagpapagaling dito. Hayon, ikaw ang ibinida ko at sinabi kong mas magaling ka sa kanya. Hinamon pa nga ako ng loko. Subukan ko raw dalhin sa'yo si Katembong. Kung mapapagaling mo raw, ay baka raw gumagamit ka lang ng kakayahang bigay raw ng demonyo. Sipin mo yun pare. Ang tawa ko nung sinabi niya yun O tapos, ano namang isinagot mo nung sabihin niya yun? Di syempre binara ko kagad. Sabi kong may inggit ka lang, kaya mo nasasabi ang ganun. Nagalit nga sa akin ng loko Sira ulo ka naman pala Saka bakit mo kasi ako ibibida sa kanya? Alam mo naman pareho kaming albularyo. Siyempre masasaktan ang kumpiyansa ng tao. Sa susunod nga pare, ay wag mo kong ipagyayabang sa mga tao. Mas ayos kung tahimik lang tayo at hayaan ng mga tao na makakita ng kahit na anong taglay nating husay o galing. Ang tao kasi pare, ay likas na may inggit sa katawan niyan. Kung iinggitin natin sila ng hayagan, magiging mitya pa yun para gumawa sila ng masama sa taong kinaiinggitan nila. Napakayabang naman kasi na matandang yun Para bang siya lang ang magaling sa buong baryo. Sarap ng bigwasan Natigilan sa pagsasalita si Nestor nang biglang may tumikhim sa may pintuan ng salas kung saan kami naroon. Nakalimutan ko palang isara ang pinto at hindi namin namalayan na may tao na pala ron at si Mang Ulok pa mismo. Nakasimangot itong nakatingin sa aming dalawa ni Nestor. Kaming dalawa naman ay parang binuhusan ng malamig na yelo ang mga reaksyon. Kaulok, kayo pala. Kanina pa po ba kayo dyan? Di man lang kayo tumatao Anong hindi tumatao? Kanina pa ako tumatawag, pero wala sumasagot. Nakita ko nakabukas itong pinto, kaya sinubukan kong pumasok. At baka ika ko may nangyayari ng masama sa iyo. Pero anak ng lintik,
ako pala ang pinag-uusapan yung dalawa. Tama ba ang mga narinig ko? Ay, baka mali lang ho kayo ng pagkakarinig, Kaulok. Saka, nagbibiruan lang po kami ni paring Emil, di ba pare? Kaya huwag niyong seryosohin kung ano man ang narinig ninyo. Aba, hindi pa ganun kahina itong pandinig ko. Kahit matanda na ako, malinaw ko narinig na mayabang ako at nagmamagaling. Nakoy, nagbibiro lang naman po itong si paring Nestor, Kaulok. Kaya huwag niyo na pong masamain. Saka, ano ho pala ang ipinarito nyo? Bumarito ako para kumpirmahin na talagang napagaling mo nga si Tembong. Pwede na ba akong pumasok ngayon? Ay sige ho, pumasok po kayo at umupo. Paano mo napagaling si Tembong? Pwede ko bang malaman at kung ano ang ginamit mo o ginawa mo sa kanya? Sabi ko naman kasi sa inyo, Kaulok iba tong kumpare ko. Walang imposible sa husay niya bilang isang albularyo. Di ka panis nyo na hindi nyo nakuha ang pagalingin si Tembong. Samantalang napakasimple lang para kay Emil. Sandali nga, pwede man tumahimik ka muna, Nestor? Hindi ko hinihingi ang opinion mo. Si Emil ang tinatanong ko rito, kaya huwag kang dumaldal. Bakit? Totoo lang naman po ang sinasabi ko Pasimple kong siniko si Nestor at sinenyasan na tumahimik. Ang loko ay nginisian pa nang nang-iinis ang matanda. Kaulok, ginamitan ko lang naman po si Katembong ng pinaghalo-halong herbal na langis. Saka ko siya dinasalan. Pagkatapos ay pinag-alay ko siya bilang pampalubag loob at paghingi na rin ng tawad sa espiritong hindi niya sinasadyang nasaktan. Pwede ko bang malaman kung ano-ano ang herbal na langis na pinaghalo-halo mo at kung anong dasalan sinabit mo? Pwede naman ho. Kaya alam po Bigla kong pinigilan ni Nestor na ikinagulat namin pareho ni Kaulok. Si Kaulok ay lalong napasimangot kay Nestor. Naku, wag mo sabihin, pare. Kung talaga magaling siyang albularyo, dapat sarili niyang sikap na makagawa ng epektibong herbal na mga langis. Matagal na proseso kaya ang pinagdaanan mo, pare, para lang makabuo ng mga herbal na langis mo. Sabihin na lang natin, sikreto mo lang yun bilang isang albularyo na hindi dapat kopya ng ibang katulad mo. Napakadamot mo naman, Nestor. Saka bakit ba sabat ka ng sabat? Hayaan mong si Emil ang magpasya at hindi yung nakikisawsaw ka. Ano, Emil? Pwede mo bang ibahagi sa akin o hindi? Saglit muna ako nag-isip habang minamataan si paring Nestor. Siyempre, ay hindi ko naman kokontrahin ang sinabi ng kumpare ko. Isa pa, ay totoo naman ang sinabi nito. Pwede ko naman pong ibahagi. Pero sabi ko nga po, kaya lang po may kondisyon ang pagbabahagi ko. Hindi ko pa rin pwedeng sabihin ang kondisyon. Kailangan ay kusa ko po yung makita sa inyo. Kapag pumasa po kayo sa kondisyon, wala pong dahilan para ipagdamot ko sa inyo ang sikreto. Kahit sabihin kong ang kapalit, ay sasabihin ko rin sa'yo ang isa sa pinakasikreto ko bilang matagal lang albularyo. Abay, may mas malakas pa ba kayong sikreto kaysa sa kumpare ko? Nako, inyo na lang po ang sikreto nyo, Kaulok. Malamang na hindi mapapantayan niya ng sikreto ni Emil. Malulugi lang ang kumpare ko Sumabat ka na namang anak ng tokwa ka. Saka alam niyo ba kung bakit ko gusto malaman ang sikreto mo, Emil? Hindi sa interesado talaga ako sa sikreto mo bilang isang albularyo. Di hamak naman na mas matagal na akong albularyo at mas may karanasan ako kaysa sa'yo. Sinusubukan lang kita. Sinusubukan? Mukha nyo, Kaulok. Hindi ko ba alam na matagal na kayo naiinggit dito kay paring Emil? Minsan pa nga nahuli ko kayong sinisiraan niyo siya sa mga kababaryo natin Mabuti na lang at alam nila talagang mas magaling si Emil kaysa sa inyo. Wala kayong mapipintas sa kanya o masisira dahil tapat siyang albularyo Hindi mapanlamang, mapagkumbaba siya at mabuti ang loob. Hindi ka pares nyo.
Nakatanda-tanda nyo na punong-puno pa kayo ng inggit sa balat nyo. Kung ako sa inyo, mas suportahan nyo na lang si Emil kaysa siraan nyo pa siya. Ano sinisiraan ang pinagsasasabi mo? Bakit ko naman siya sisiraan kung talaga magaling pala siya? Ang sabihin mo, may itinatago na hindi magandang sikreto si Emil, kaya niya hindi masabi-sabi sa akin. Tama ba ako, Emil? Dahilan mo lang ang sinasabi mong kondisyon dahil ang nasa likod ng sikreto mo ay galing sa masamang espiritu. Aba, sandali lang ho. Mag-iingat ho kayo sa binibintang nyo sa akin, Kaulok. Hindi na yata yan maganda at maliwanag na talagang paninira na. Kailanman ay hindi ko tatangkaing may masamang espiritong umimpluwensya sa akin bilang isang albularyo. Bakit ika nyo? Dahil ang magpasailalim sa masamang espiritu ay walang maidudulot na mabuti sa kapwa ko at lalong-lalo na sa sarili ko. Hindi totoong magiging mabisa ang mga ginagawa ko kung galing pala sa masamang espiritu. Saka di sana ay matagal na po akong nakontra ng ibang mga albularyong tulad natin. Basta, hanggat hindi mo ibinabahagi sa akin ang sikreto mo kung paano mo napagaling si Tembong, ay sisiraan talaga kita sa mga kababaryo natin. Sasabihin kong ini-impluwensyahan ka ng masamang espiritu. Napakasama naman talaga ninyong matanda kayo. Pero sige lang, siraan nyo na siraan si paring Emil. Pero sinasabi ko sa inyo, walang mabuting tao ang babagsak kahit pa sa paninira ng mga katulad nyong malala ang sakit na inggit sa katawan. Nakaisipin nyo naman, ang kapakanan ng mga kababaryo natin sa gagawin nyo. Idagdag nyo pang pabigla-bigla kung sumalakay rito ang aswang galing dun sa gubat. Mas malalakas pa naman ang mga pangontra ni paring Emil sa aswang kaysa sa mga pangontra ninyo. Di bali po sana kung mas malakas sa inyo. Wala akong pakialam kung mas malakas sa mga pangontra niya. Ang pinag-uusapan dito ay ang masamang espiritu ginagamit niya. Mas delikado pa kaya kaysa sa mga aswang Mas madaling sumalakay ang mga aswang kung ang mga kababaryo natin ay kinakargahan pala ng masamang espiritu ng Emil na ito. Teka ho, Mang Ulok. Hindi po maganda yung binabalak nyo. Saka wala kayong ebidensya na gumagamit talaga ako ng sinasabi nyong masamang espiritu. Isa pa, bakit po ba sinisiraan nyo ko? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo Katunayan nga po, yung ibang mga nagpapatingin sa akin ay pinapapunta ko sa inyo dahil naniniwala rin po ako na may sarili po kayong husay bilang isang albularyo. Bilang kapwa albularyo po, hindi po ba ay mas magandang magtulungan na lang tayo? Bakit kailangan magsiraan pa tayo kung parehas naman tayong nakakatulong sa mga tao, hindi ho ba? Tama po, Kaulok. Ang tanda-tanda nyo na Hindi nyo naiisip ang mga yun? Dapat pa kayo ang unang matutuwa na may kapwa kayo albularyo na mas mahusay pa sa inyo. Pero parang kabaligtaran naman yata kayo. Basta. Hanggat hindi mo ibinabahagi ang sikreto mo, Emil, ay iisipin ko na i-impluwensya ka na masamang espiritu. Hindi ko na kasalanan kung yun ang ipamalita ko sa baryo. Saka may paraan din ako para mapatunayan kung may inuutusan kang masamang espiritu. Mukha nyo, Kaulok. At anong paraan naman yung sinasabi nyo, Galing sa kasama ng ugali nyo? Wala na kayo ron. Bakit ko rin sasabihin sa inyo? Para makagawa kayo ng remedyo? Ang galing nyo naman. O siya, makaalis na nga at wala naman akong napapala sa pamamahay na ito na isang peke lang palang albularyo. Masamang espiritu naman pala ang dahilan ng galing mo. Aba, ang sama talaga ng ugali nyo Baka gusto nyong... Tatangkain na sanang pigilan at saktan ni Nestor si Mang Ulok, pero mabilis ko siyang pinigilan. Sa aming dalawa ay parang mas siya pa ang nasasaktan sa inuugali ni Kaulok. Ako naman ay hindi natatakot sa binabalak na masama ng matanda dahil alam kong wala naman akong ginagawang masama at walang katotohanan ang mga ibinibintang nito. Magpigil ka, Nestor. Mas magkakaasala ka kapag pinagbuhatan mo siya ng kamay.
Baka mapatay mo pa siya. Nakakainis talaga matandang yan. Hahayaan na lang ba natin na tuluyak ang siraan sa mga kababaryo natin? Buwisit na yan. Siyempre hindi. Pero alam kong hindi siya magtatagumpay. Dahil wala namang katotohanan ang mga binibintang niya sa akin. Kayang-kayang patotohanan yon ng iba pang kapwa ko mga albularyo dito sa atin. Pero yung sinasabi niya may paraan daw siya para mapatunayan ang bintang niya sa'yo. Duda ako dun, pare. Alam mo naman kung gaano kasama ang pagkatao ng matandang yun. Malamang na hindi maganda ang naiisip niyang paraan. Hayaan mo siya, pare. Hindi siya magtatagumpay. Siya rin sa bandang huli ang mapapahamak sa kung ano man pakana ang gagawin niya laban sa akin. Basta, lalo ko nalang gagalingan. Saka mas dapat nating tutukan na protekta ng mga kababaryo natin laban sa dumadalas na pagsalakay ng mga aswang. Pabigla-bigla pa naman sila. Hindi mahulaan kung kailan sila sasalakay. Buisit! Napakasama talaga ng matandang ulok na yun. Bagay na bagay sa kanyang pangalan niya eh. Ay, oo nga pala pare. Aalis na pala ako. Tuloy, uunahan ko na ang matandang yun. Sasabihin ko sa mga kababaryo natin na wag sila maniniwala kagad sa sasabihin niya. Naku, wag lang sana mag-cross ulit ang landas namin at talagang bibigwasan ko ang kaulok na yun. Simula ng araw na yon, na makaharap ko si Kaulok, ay bigla naman dumalas ang pagsalakay ng mga aswang sa baryo namin. Halos gabi-gabing may naririnig na hiyawan ng mga tao at may isa o dalawang nalalapa. Minsan naman ay nawawala. Malamang ay nakuha ng mga aswang o dinala sa gubat. Dahil dito, ay naobliga kong gumawa ng maraming panguntang langis at pinagtulungan namin ni Nestor na ipamahagi sa mga kababaryo namin. Kaya lang ay hindi tumanggap ng inaalok naming mga pangontra ang iba dahil naman sa paninira ni Kaulok. Isa pa ay meron na raw silang pangontra na bigay mismo ng matanda. Wala naman akong nagawa at hindi na ipinagpilitan pa ang ibinibigay namin ni Nestor na mga pangontra. Paano yan pare? Minsan nakatanggap din naman ako ng pangontrang langis dati kay Kaulok. Pero kung para sa langis na gawa mo ay parang mas puruan sa'yo. At sa kanya hindi gano'ng katapang Malamang na hindi sila gano'ng maprotekta ng langis na yun ni Kaulok. May magagawa pa ba tayo kung ayaw nilang tanggapin ang binibigay natin? Teka, alam ko na. Basta mag-iwan na lang tayo sa labas ng pinto ng bahay nila. Kahit papano, ay matatakot ang mga aswang na lumapit sa bahay nila. Tsaka nung paraan man lang maipilit pa rin natin ang proteksyon para sa kanila na hindi nila namamalayan. Aba, tama nga no. Maganda yung naisip mo pare. Yun na lang ang gawin natin. Kaya lang baka isipin na naman ni Kaulok na magkasimbisa lang ang mga pangontran yung dalawa. Lalaki pa ang ulo ng hukluban na yun. Hayaan mo siya. Basta tayo, ginawa natin ang tama. At para naman yun sa kaligtasan ng mga kababaryo natin. Isipin na niya ang gusto niyang isipin. Hindi naman yung kabawasan sa kapasidad ko bilang isang albularyo. Kung sa bagay, nako, huwag na nga natin pag-usapan na matandang yun. Pampasakit lang ng ulo yun Nagpatuloy ng ilang gabi ang pagsalakay ng mga aswang sa aming baryo. Nang huminto naman ito, isang araw ay bigla na lang sumugod sa bahay si Kaulok kasama ang ilang mga kababaryo ko. Nang harapin ko sila, ay nakita kong galit na galit ang mga kasama ni Kaulok. Samantalang siya naman ay paismid na nakangisi habang nakatingin sa akin. Mga kababaryo, Kaulok, anong ipinarito niyo sa bahay ko? Anong meron? Nandito kami para maghalugog sa pamamahay mo at patunayan sa kanila na may agimat kang galing sa masamang espiritu. Isang agimat na ginagamit mo rin para magtawag ng mga aswang galing sa gubat. Ikaw pala dahilan kung bakit nagkakasunod-sunod ang pagsalakay rito ng mga aswang. Anong pinagsasabi niyo, Kaulok? Huwag niyo akong pagbintangan ng isang bagay na hindi ko naman gawain.
Malinis ang konsensya ko. Walang katotohanan ang ibinibintang niyo sa akin. Habang nagsasalita ako, walang ano-ano, ay biglang dumating ang kumpare kong si Nestor. Hinawi niya ang mga tao. Mabilis na lumapit sa akin at sinamahan akong humarap sa mga tao. Sandali mga kababaryo! Anong kaguluhan to? Ano ba kayo? Ako mismo magpapatunay na isang kasinungalingan ng paratang ni Kaulok sa kumpare ko. Mas tamang sabihin dahil sa inggit ng Kaulok na yan, kaya sinisiraan niya sa inyo si paring Emil. Alam naman ng ilan sa inyo na malabong hindi galing sa masamang espiritu ang galing ng kumpare ko. Ilang beses namang napatunayan ng ibang albularyo rito na lihiti mo siyang albularyo at talagang sadyang magaling lang. Nandito ka na naman binabida ka. Saka kung talagang walang itinatago yung kumpare mo, hayaan ninyo kaming maghalughog at humanap ng ebidensya gumagamit siya ng kahit na anong galing sa masamang espiritu. Malakas talaga ang kutob ko at hindi ako maaaring magkamali. Teka nga, Kaulok. Bakit ba parang sigurado kayong may mahahanap kayong ebidensya sa bahay ni paring Emil? Hindi ko ba alam? Napakanayo lang ito. Hindi pinansin ni Kaulok ang sinabi ng kumpare ko. Sa halip ay sinenyasan nito ang mga tao at muling nagsalita. Mga kababaryo ko, huwag na ninyong pansinin ang bidabidang Nestor na yan. Hala, sige, halugugin ang bahay ni Emil. Sa sala kayo mag-umpisa. Ultimo ilalim ng mga upuan ay siyasatin ninyo maigi. Wala kayong paliligtasin. Kung may makita kayo kahina-hinala at sa palagay ninyo ay anting-anting na galing sa masamang espiritu, ay tipunin ninyo at isa-isa kong bubusisiin. Alam ko kung alin ang medium ng masamang espiritu. Masakit sa akin na makitang hinahalughog ang pamamahay ko nang dahil lang sa paratang ni Kaulok. Pero wala namang kaming nagawa ni Nestor dahil galit na galit nga ang mga tao. Kung papalag pa kami, ay baka gawan pa kami ng masama. May dala pa namang sandata ang ilan sa kanila. Mabilisan lang ang nangyaring paghalughog at sa salas lang nangyari. May nakita raw sila kaagad na medium daw ng masamang espiritu. Nakita raw nila ito sa likod ng puwitan ng upuang kawayan. Agad itong sinuri ni Kaulok at napapangisi akong tinignan. Aha! Sinasabi ko na nga ba? Ito pala ang sikreto mong huwad na albularyo kang Emil ka. Isang baryang may nakaukit na tasulok at may isang mata sa loob. Alam ko ang medium na ito. Tamang-tama ang hula ko. Nagtatawag nga ito ng masamang elemento sa paligid, kabilang na mga aswang. Kaya pala nagsusunod-sunod ng pagsalakay ng mga aswang dito sa baryo natin. Kasalanan ng Emil na yan kung bakit nalapa at nakuha ang ilan nating mga kababaryo. Dapat natin pagbayarin ang Emil na yan. Nagsigawan ang galit na galit kong mga kababaryo at susuguri na sana ako. Pero humarang ang kumpare kong si Nestor. Teka, sandali lang po mga kababaryo. Huwag naman kayong padalos-dalos ba? At basta na lamang maniniwala kay Kaulok. Hayaan niyo muna magpaliwanag si paring Emil. Pakinggan niyo muna ang panig niya. Saka napakalabog sa kanya yung nakuha niyong medium. Baka may nagtanim sa upuan ng salas ng bahay ng kumpare ko. Teka nga, Kaulok. Tignan ko nga muna yung sinasabi niyong medium. Ngunit, nang tangkaing agawin ni Nestor ang medium na hawak ni Kaulok, ay umiwas naman ang matanda at itinago ito sa likod nito. Aba, hindi mo ito pwedeng mahawakan. Hindi ko ba alam na magkasabwat kayo? Paano kung bigla mo itong paganayin at magtawag na naman kayo ng masasamang elemento sa paligid? Hindi ako tanga kung yun ang inaakala ninyong dalawa. Mga kababaryo ko, tignan nyo. Ayaw ipakita sa akin ni Kaulok ang medium. Malamang ho, napakana niya lang to eh. Huwag kayong maniwala sa kanya. Alam din naman ng ilan sa inyo na malaki ang inggit na matandang to kay paring Emil. Teka, nasan ba ang ibang mga albularyo rito? Lumabas kayo. Magpatotoo kayo na ang bintang ni Kaulok ay kalokohan lang. Pero
Mukhang walang mga albularyo sa grupong kasama ni Kaulok. Saka napansin kong parang may kakaiba sa mga kababaryo kong kasama ng matanda. Para bang wala ang mga ito sa sariling katinuan. Sinilip ko ang kanilang mga mata. Natakot ako sa napagtanto ko nang mapansin ko na parang malabnaw ang kulay ng kanilang mga balintatao. Palatandaan yon na may kumukontrol sa kanila. Kaya naman ay saglit kong hinila si Nestor at binulungan. Pare, malinaw na ngayon sa akin kung anong pakana ang ginawa ni Kaulok. Pansinin mo mga mata ng kababaryo nating kasama niya. Pulos parang may manipis na nakaharang sa mga mata nila. Wala rin sila sa kanilang katinuan. Naningkit ang mga matang tinignan naman ni Nestor isa-isa ang mga mata ng kababaryo namin. Tapos ay muli akong binalingan at binulungan din ako. Oo nga no, malamlam nga ang kanilang mga mata. At yung medium na nasa kamay ni Mang Ulok, malamang pagmamayari niya mismo yun. Inisahan niya tayo pare. Itinanim niya ang medium nung bumisita siya sa bahay mo. Ano ngayon ang gagawin natin pare? Kailangan maagaw natin ang medium kay Kaulok. Huwag muna natin siyang gagalitin. Magkunwari muna tayong umaayon sa gusto niyang mangyari. Kaya lang, ay hindi ko alam na pagganayan ng medium o kung paano ko kontrahin ang paggana nito para mabalik sa dati nilang wisyo ang mga kababaryo nating narito. Ano kaya kung tawagin ko rin ng ibang albularyo sa baryo? Wag na pare. Malamang ay kinontra na rin sila ni Kaulok. Kaya wala sila rito ngayon. Pero basta, agawin na lang natin ang medium kay Kaulok. Pero mukhang natunugan naman ni Kaulok ang binabalak namin na yun. Kaya naman ay inunahan niya kami. Kumumpas ito sa mga kababaryo namin. Mga kababaryo ko! Ano pa ang itinutungangan nyo riyan? Hulihin nyo ang dalawang yan at gapusin! Hindi tayo ligtas sa mga aswang hanggat malayang nakakakilos ang dalawang mga mapagpanggap na yan. Haya sige, hulihin sila! Lagot tayo pare, anong gagawin natin? Takbo na pare, tumakas na tayo. Paspasan natin tumakbo. Saan tayo pare? Bahala na, basta sumunod ka sa akin. Bira na! Ibinuhos namin ni Nestor ang buong bilis namin sa pagtakbo. Lalo na nang mapagtanto naming mabilis ding humabol ang mga kababaryo namin. Palibhasa ay kontrolado sila ng medium ni Kaulok. Nung una ay basta takbo lang ang ginawa namin ni Nestor. Kailangan lang ay hindi kami mahabol. Pero bandang huli ay naisip kong dumiretso papunta sa notoryosong gubat. Nanlaki pa ang mga mata ni Nestor nang mapansin ang direksyong tinatahak namin. Kahit hinihingal ay sinita niya ako. Pre, saan tayo pupunta? Ano ba yan? Huwag mong sabihin sa gubat tayo magtatago. Wala na tayong opsyon pare, kundi sa gubat. Sa tingin ko, mas makakabuting doon tayo pansamantalang magtago. Dahil hindi nila iisiping doon tayo pupunta. Sira ka ba pare? Eh di nila pa naman tayo doon ng mga aswang. Pupunta na lang tayo sa ibang direksyon pare. Umaga pa lang ngayon pare, ano ka ba? Hindi aktibo sa umaga mga aswang. Saka hindi naman tayo papasok sa kaloob-looban eh. Sa bandang gilid lang tayo. Bahala ka pare, basta ako. Hindi ako susunod sa'yo sa gubat. Liliko ako. Mabuti pa nga pare. Basta siguraduhin mong hindi ka nila mahuhuli ha. Kapag nahuli ka man, wag na wag mong sasabihin kung saan ako nagtago. Ikaw rin pare. Mas lalo siguraduhin mong hindi ka mapapahamak sa gubat. Kung sa akin ka na kasi sumunod eh. Nakakainis ka naman eh. Doon na kami naghiwalay ng kumpare kong si Nestor. Ako naman ay tumuloy pa rin papunta sa kinatatakutang gubat. Medyo kinilabutan pa ako nang malapit na ako. Noon ko lang kasi napagtanto na nakakatakot pala ang itsura ng gubat sa malapitan. Ramdam na ramdam kong nag-iisa ko, maliban na lang sa mga tunog ng iba't ibang hayop na naroroon at parang lagaslas ng tubig. Mukhang may sapa pa nga sa malapit. Bigla ko ring naalala ang panaginip dati ni Nestor. Nagkatotoo pa yata.
Pagpasok ko sa gubat, ay naging alerto ako. Palingalinga ako at nakikiramdam. Nagtataasan ang mga balahibo ko sa tuwing makakarinig ako ng mga kaluskos. Naisip kong mali yatang dito ako dumiretso. Bigla ay napakapa ako sa bulsa ko nang may maalala ko. Nakakainis naman oh. Wala pala akong nadalang pangontra sa aswang. Hindi pwede to. Kailangan makahanap kagad ako ng pangontra sa aswang. Baka sakaling meron dito sa gubat. Ang ginawa ko ay naghanap ako ng kahit na anong halaman o herbal na kinatatakutan ng mga aswang. Naging maingat ako sa bawat takbang ko. Hindi pwedeng makalikha ako ng ingay na maaaring makatawag ng pansin kung sakaling may aswang na naglilibot sa paligid. Siguro naman ay may parte pa rin ng gubat na ito na iniiwasan ng mga aswang. Diyos Ama sa langit, sana po sa parteng ito ng gubat ay may mga halamang iniiwasan ng mga aswang. Nananalig po ko sa inyong hindi niyo po ako pababayaan, Panginoon. Alam ninyong walang kasamaan sa puso ko. Hindi po dapat sa akin na mapahamak dahil sa pakana ni Ulok. Gabayan niyo po ko sa gubat na ito na pugad ng mga aswang. Huwag po ninyong hahayaang manaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Danawa, at maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Siyempre, matapos kong magdasal, ay siniguro kong kikilos ako ayon sa mga sinambit ko. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao pa rin ang gawa. Kailangan ko pa rin kumilos. Kailangang hanapin ko ang mga halamang kinatatakutan ng mga aswang. Habang naghahanap ako, ay napansin kong dumadalas ang mga kaluskos sa paligid. Kaya naman ay todo palinga-linga ako at pahinto-hinto para makiramdam. Medyo nakayuko rin ako at patago-tago sa mabababa pero malalagong halaman. Hindi pwedeng lantad na lantad ako. Tumagal pa ang paghahanap ko. Halos pagpawisan na ako sa sobrang kaba. Kada kaluskos kasi sa paligid ay napapansin kong sumasayaw-sayaw din ang nakalambitin na mga baging sa mga sanga ng puno. Pakiramdam ko ay parang sadyang sinusubok ng Panginoong Diyos ang pananampalataya ko ng mga sandaling yon. Pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa kahit napansin kong inabot na pala ko roon ng hapon. Naku po, hapon na pala. Hindi ko man lang naramdaman ng oras pati ang gutom. Kailangan ko rin palang maghanap ng kahit na anong prutas na makakain. Hindi pwedeng manghina ako rito. Sa kailangan, bago sumapit ang takip silim, ay makahanap na ako ng halamang pangontra sa aswang. Pagbaling ko sa isang banda, ay sakto namang may nakita akong mababang puno ng langka na hitik sa bunga. Ang ilang bunga pa ay nalaglag na lang na walang gumagalaw. Nang makita kong mukhang may hinog ng bunga, ay nagmamadali ko yung pinuntahan at nilantakan. Matapos ko namang makakain, ay nakarinig na naman ako ng sunod-sunod na mga kaluskos mula sa di kalayuan sa kinaroroonan ko. Alerto akong nagtago sa malapit na palumpong at nagmasid. Walang ano-ano ay nakakita ko ng dalawang lalaking palingalinga na parabang may hinahanap. Nagbubulungan din ang mga ito at naulinagan ko ang kanilang pinag-uusapan. Doon ko napagtantong mga aswang ang mga ito. Kailangan daw nilang mahanap ang dalawang naligaw sa gubat na naaamoy daw nila ang sariwang mga dugo. Nanlaki ang mga mata ko roon, lalo na nang suminghot-singhot ang isa na parabang inaalam ang direksyon ko. Kinabahan ako ng mga sandaling yon, pero gumana pa rin ang pagka-alerto ng isip ko. Dali-dali kong binalikan ang nilantakan kong malaking hinog na langka na hindi ko naubos. Nilamutak ko ito at tinahiran ng amoy ng langka ang buo kong katawan. Hindi pwedeng masundan ako ng mga aswang. Pero teka, ang sabi ng isang aswang ay dalawa raw ang naligaw sa gubat. Mukhang may isa pa akong kasama na hindi ko namamalayan. Naku,
Kailangan kong iligtas ang isang yun. Nanganganib din ang buhay niya. Maingat akong lumayo sa dati kong pwesto. Dinala ko ang natitirang langka. Gagamitin kong pangpahid din sakaling mahanap ko ang isa pang naligaw sa gubat. Patras akong kumilos at minamataan pa rin ang banta kung saan ko nakita ang dalawang aswang. Hanggang sa bigla kong nabunggo sa likuran ko. Sa gulat ko ay agad akong napalingon at lalo akong nagulat sa natuklasan ko. Nestor! Parang Emil! Huwag ka maingay. Hinaan mo lang ang boses mo. May aswang akong nakita sa bandoron. 2 sila. At hinahanap nila tayo. Talaga? Sabi ko naman kasi sa'yo pugad talaga ng mga aswang dito Kailangan na natin lumabas dito pare. Hapon na Maya-maya lang mag-uumpisa na lumatag ang dilim. Bakit ka pa kasi sumunod dito Paano kung di tayo nagkasalubong ng ganito? Di napahama ka na. Sinundan kita dahil naisip kong tama ka. Hindi ka nila iisipin dito tayo pupunta para magtago. Napag-isip-isip kong mahuhuli rin nila ako kahit saan ako magtago sa baryo. Hindi na ako sumagot pa. Mabilis kong pinahiran ng langka si Nestor. Takang-taka naman ito sa ginagawa ko. Teka, ano ginagawa mo? Bakit mo pinapahid sa akin ang hinog na langka? Ano ba yan? Napakalagkit! Para hindi maamoy ng 2 aswang ang dugo natin. Kung hindi tayo magpapahid nito, ay masusundan nila tayo. Naku po, hayaan na naman ang mga kaliskos. Kailangan na natin kumilos palayo. Kailangan makahanap tayo ng mga halamang pangontra sa mga aswang. Imposible ba mahanap tayo, Emil? Nakalimutan mo na bang pugad dito ng mga aswang? Hindi sila mamumugad dito kung may pangontra ng mga halaman dito. Humiling ako sa Diyos na makahanap ako. Alam kong di niya ako bibiguin. Saka walang imposible sa kanya. Tandaan mo yun, Nestor. Pero hanggang sa nagsimula ng lumatag ang dilim, ay wala pa rin kaming nakita ni Nestor na halamang pangontra. Sinisi patuloy ako ng kumpare ko. Ay, ano ba yan? Nasaan na ang hiniling mo sa Diyos, pare? Hindi ka naman pinakinggan Lagot na tayo nito sa mga aswang. Tingnan mo, mukhang magiging napakadilim na mamaya Ano ngayon ang gagawin natin? Paano pa tayo makakalabas sa gubat na to kung hindi natin nakikita ang dinadaanan natin? Ay, sana pala hindi na kita sinundan. Ang ingay mo naman, pare. Hinaan mo lang ang boses mo. Teka, naririnig mo ba naririnig ko? Ha? Ang alin ba? Natigilan si Nestor nang marinig na rin niya ang naririnig ko. Atungal lang ng mga aswang Naglalabasan na yata sila. Ano na gagawin natin, pare? Wala tayong dalang kahit na anong panlaban man lang sa kanila. Relax ka lang, pare. Maghanap tayo ng kahit matutulis na mga sanga ng puno o kaya ay baging na may mga tinik. Alam mo na kung saan titirahin ng aswang para mabilis sila manghina. Sa dibdib, pare. Sa dibdib. O kaya ay sa likod kung saan hindi nila malalawayan ang sugat nila roon. Sa paghahanap namin, walang ano-ano ay may kung ano kong nasagi na biglang umilaw ng bagya at mahinang nagpakuryente sa binti ko. Pagbaling ko ay nakita kong bunga ng mababang damo na medyo hugis puso. Pagkakaalam ko ay putukan ang tawag dito. Sa iba naman ay tinatawag nilang tutulaka. Ano to? Putukan ba ito? Bakit medyo nagliliwanag? Naku, damong putukan nga yan, pare. Pero bakit nga kaya nagliliwanag ang bunga niya? Alam ko na. Baka ito na ang hiniling mo, pare. Kaya lang, ay hindi naman yata yung pangontra sa mga aswang Ang alam ko ay kinakain ang bunga niyan kapag hinog na at ginagamit din panggamot. Bigla akong natahimik at hindi sinagot si Nestor. Paano ay parang may naririnig akong mahina at mataginting na bumubulong sa tapat mismo ng tenga ko. Pitasin mo na, Emil. Kailangan mapitas mo ang bunga ko. May bumubulong sa akin, Nestor. May iba pa yata tayong kasama sa gubat na to at hindi natin nakikita.
Boses ng babae ang bumubulong sa akin. Mataginting ang boses niya na parang umieko. Ano ka mo? Ano ba pinagsasasabay mo, pare? Nananakot ka ba o nasisiraan ka na? Tayong dalawa lang ang tao rito eh. Hindi nga pare. May bumubulong talaga sa akin. Ang sabi ay pitasin ko na raw ang hinog na bunga. Teka, hindi kaya itong damong ito ang bumubulong sa akin? Hindi ko na hinintay pan sumagot si Nestor. Para kasing may nagtutulak sa akin na pitasin na kagad ang bunga ng putukan. Pitasin mo na, dali, Emil. Naglalabasan ng mga aswang. Wala kayong proteksyon kung hindi mo pipitasin ang bunga kung magsisilbing mutya para sa'yo. Ang bunga ko ay bunga ng pagpatay sa akin ng mga aswang at ng sigaw para sa ustisya ng kanilang mga nalapa sa gubat na ito. Ang espiritu ko ay tumatahan sa halamang ito na nasa harap mo. Ngunit nang pipitasin ko na sana ang bunga ng putukan, ay bigla naman akong hinila palayo ni Nestor. Huwag pare! Huwag mo pipitasin! Baka ila'y patibong ng mga aswang, kaya medyo nagliliwanag siya. Hindi pare. Kailangan ko talagang pitasin ang bunga niya. Yan ay isang mutya, sabi ng boses na bumubulong sa akin. Magsisilbi raw natin yung proteksyon ngayong gabi laban sa naglalabasang mga aswang. Sigurado ka ba? Pero ano ba pangalan na bumubulong sa'yo? Baka kaluluwa yan ng isa sa mga nabiktima ng aswang sa gubat na to, pare. Binulungan akong muli ng tinig ng babae at tinugon ang tanong ni Nestor, pero ako lang ang nakakarinig. Ako nga pala si Honeybee. Dati akong diwata ng kagubatang ito. Bago pa sinakop ng mga aswang na pumatay sa akin, nagising lang ako muli mula sa kamatayan dahil sa pagkasaling mo sa halamang yan na nasaniban ng kaluluwa ko mismo. Ang misyon ko ay ang magiganti sa mga aswang, pati na rin upang ipagiganti ang mga kaluluwa ng kanilang mga nabiktima. At ikaw ang itinakdang makakatulong ko sa pagiganti. Albularyo ka, hindi ba? At hindi ka basta-bastang albularyo. Sadyang pinagtagpo tayo ng Diyos sa gubat na ito. Bago ko sinabi kay Nestor ang pangalan ni Hanabi, ay mabilis ko munang pinitas ang isang bunga ng putukan. Hanabi raw ang pangalan niya, Nestor. Hindi siya kaluluwa ng nalapa ng aswang dito. Siya raw ay diwata ng gubat na ito na sinakop lang daw ng mga aswang at ginawa nilang pugad. Nakasanib daw ang kaluluwa niya sa halamang putukan na ito. Ang bunga daw nito ay isa raw mutya. Mutya? Kung ganun pala, ito na ang padala ng Diyos sa dasal mo, pare. Kay buti nga pala talaga ng Panginoong Diyos. Ikaw lang eh. Kulang ka kasi sa pananampalataya. Hindi binibigo ng Diyos ang mga taimtim na nananalangin at gumagawa ng kabutihan. Kaya ikaw, palalimin mo pa ang pananampalataya mo, pare. Ang pagiging mainipin ay senyales ng kawalan ng pananampalataya. Oo na, pare. Kung paganahin mo na kaya yung mutya, dumadami na at papalapit na rito yung mga atungan ng aswang eh. Huwag na tayo maraming daldal pa, pare. Eh sino bang mas madaldal at matanong sa atin dalawa? O siya, ito na. Tumahimik ka na at tatanungin ko na kay Hanabi kung paano ko pagaganahin tong mutya ng putukan. Tinanong ko na nga si Hanabi kung paano pagaganahin ang mutya. Hanabi, paano ko ba pagaganahin tong mutya na to? Kailangan na natin magmadali. Papalapit na rito ang mga aswang. Lunukin mo na ang hinog na bunga ng putukan, Emil. Dali na. Pagkalunok mo, ay kusa ko nang ilalagay sa isip mo ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mutya ko. Hindi mo na rin ako kailangan kausapin ng pabulong. Sa isip na lang tayo mag-uusap. Sige na, kainin mo na yan. Hinain ko na nga ang hinog na bunga ng putukan. Manamis na mis ito na may konting asim. Pagkalunok ko ay totoo ngang kusang may mga impormasyon na pumapasok sa isip ko. Ngayon ay paganahin mo na ang kailangan paganahin, Emil. Protektahan mo ang iyong sarili at ang kasama mo laban sa paparating na mga aswang ngayong gabi. At siya nga pala, ang kapangyarihan taglay ng aking mutya ay pwede mong ihalo o isabay sa kakayahan mo bilang isang albularyo.
Simula ngayon, Emil, ay kailangan mo na sanayin ang lahat ng kailangan bilang paghahanda sa pakikipaglaban mo sa pinuno ng mga aswang na siyang pumatay sa akin. Siya ay walang iba, kundi si Yawar. Yawar? Yun ang pangalan ng pinuno ng mga aswang? Oo, Emil. Ang matandang aswang na yun ay makapangyarihan at sobrang tuso na hindi ko inaasahan, kaya natalo niya ako. Nilagay ko na rin sa isip mo ang lahat ng taglay niyang katusuhan at mga nalaman kong kakayahan at kapangyarihan niya. Magtulong kayong gumawa ng magandang plano kung paano makukontra at matatalo ang lahat ng yon. Marami pa sana akong itatanong, pero bigla kaming natigilan at kinilabutan si Nestor nang makarinig kami ng malakas na kakaibang alulong. Hindi namin malaman kung anong klasing nilalang ng kagubatan ang nagmamay-ari nun. Diyos ko, alulong ng anong hayop yung paring Emil. Nakakatakot naman. Mukhang di lang mga aswang ang namumugad sa gubat na to. Meron din yatang mabangis na halimaw. Hindi raw halimaw yung pare. Alulong daw mismo yun ng pinuno ng mga aswang na si Yawar. Bulong sa akin ni Hanabi. Babala raw yun sa mga kalahi nito na mag-ingat pagkat may puwersa raw ng liwanag na umahon para magiganti sa kanila. Mukhang alam na raw nito na nagising muli ang kaluluwa ni Hanabi. Naku po, kung ganun, ay paganahin mo na yung mutya na yan, pare. Nariyan ang mga aswang. Papalakas ng papalakas ang kanilang mga kaluskos at mga atungal. At natatarantang nagmadali na nga ako. Ayon sa utos sa akin ni Hanabi, ay pumikit ako ng mariin at nag-concentrate habang nakalapat ang kanan kong palad sa tapat ng dibdib ko. Ang kaliwa naman ay nilapat ko sa kaliwa kong sentido. Makaraan ang ilang segundo ay nagmulat akong muli ng mga mata ko at gulat na gulat sa natuklasan ko. Biglang nakakita ako sa dilim. Bale, nabawasan ang kadiliman, pati pandinig ko, pangamoy at pandama ay lumakas din. Nang igala ko ang paningin ko sa gubat, sa di kalayuan ay nakita kong may papalapit na ilang mga aswang na napakapapangit at talagang sobrang nakakatakot ang mga itsura. Sobrang pulo din ng kanilang mga mata. Mauumbok ang mga bibig, nakalitaw ang matatalas na mga ngipin, mabalahibo at maskulado ang mga katawan na parabang mga bakulaw. Mahaba rin ang mga bias at ang mga daliri sa kamay ay tinubuan ng mahaba at matutulis na mga kulay itim na kuko. Ang kulay ng balat nila ay mapula at parang malangis. Naamoy ko rin ang kakaiba nilang baho, pinaghalo-halong amoy ng malansang dugo, laway, langis ng nyug at ipot ng manok. Pagala-gala ang kanilang mga paningin at pasingot-singot ang mga ilong. Hinahanap malamang ang amoy ng sariwang dugo namin ni Nestor. Malalaki ang mga kalalakihang aswang, samantalang mangilan-ngilan lang ang mga kababaihan. Lahat sila ay buwaghag ang mga buhok sa ulo at parang mga alambre sa tigas. Ano na paring Emil? Napagana mo na ba ang mutya? Oo pare, tumalas ang mga pandama ko. Nakikita ko ng medyo malinaw ang lahat sa paligid kahit madilim. Mabuti naman kung ganun. May nakikita ka na bang mga aswang sa paligid? Oo pare, papalapit na sila rito. Kaya humanda ka sa susunod kong pagaganahin. Pumikit ka ng mariin at ilapat mo sa dibdib mo ang kanan mong palad. Tapos ay ilapat mo naman sa sentido mo ang kaliwa mong kamay. Hahawakan ko ang ulo mo ha. Wag na wag mong ididilat ang mga mata mo hanggat di ko sinasabi. Wag mong pansinin ang mga kaluskos at mga atungal ng mga aswang sa paligid. Mag-concentrate ka lang sa pagaganahin ko. Sige. Bilisan mo lang pare at kinikilabutan na talaga ako eh. Ang bagal mo naman kasi. Ang loko ay totoo ngang kinikilabutan pagkat ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Ako naman ay medyo natataranta nang biglang may malakas na umatungal malapit na sa amin. Siguro
ay mga ilang di pa na lamang ang layo nun. At muling may umatungal na naman, at sa isa pang atungal, kada atungal ay palapit ng palapit sa amin, hanggang sa wakas ay sinabihan ko na si Nestor na idilat niya ang kanyang mga mata. Grabe! Ayan na sila, pare! Pero bakit parang wala naman akong kakaibang nararamdaman? Palpak ba ang pinagana mo? Tumahimik ka, pare. Gumagana na raw sa atin ang pinagana ko. Hindi raw tayo basta-basta makikita o maaamoy ng mga aswang. Basta yumakap lang daw tayo sa mga puno. At wag na wag gagalaw o iimik kapag nasa tabi na natin sila. O ayan na ang dalawa, pare. Nakikita kong papalapit na sa atin. Yumakap ka na sa punong yan, sa tabi mo. Ako naman sa banda rito. Dali-dali namang sumunod sa akin si Nestor. Nakikita kong todo pikit pa siya sa pagkakayakap sa puno. Talagang hindi siya gumagalaw at kontrolado ang paghinga. Inabot din kami ng mga ilang oras na nakayakap lang sa puno. Pagkat pabalik-balik ang mga aswang na para bang alam nilang naroroon pa rin kami at hindi lang nila makita o maamoy. Todo singhot talaga sila sa bawat madaraanan nila. Minsan pa ay sumandal ang isang aswang sa tapat mismo ni Nestor. Nakita ko nanlaki ang kanyang mga mata, pero kagad din pumikit ng mariin. At sa wakas, napagod din sa paghahanap ang mga aswang. Unti-unting nag-alisan ang mga ito, na halatang mga dismayado dahil hindi kami nahanap. Narinig pa namin ang pag-uusap ng dalawang nahuhuli. Sa baryo naman daw sila pupunta para humanap ng malalapa at mapagpipiestahan nilang pagkain. Tuloy, makikipagkita raw sila kay Kaulok para sa hinihingi nila ritong isang birhen na iaalay sa kanilang pinuno. Aanakan at pagkatapos ay lalapain din sa huli. Kailangan daw magkaroon ng bagong henerasyon ng mga aswang. Nang tuluyan ng makaalis ang mga aswang, ay binulungan na ako ni Hanabi na ligtas na raw kami. Diyos ko, grabe ka ba ko nun ah. Kumuntikan pa ako sa isang aswang kanina, paring Emil. Akala ko talaga'y mahuhuli na ako. Grabe talaga. Sobrang nangawit pa ako sa pagkakayakap po sa mga spang na punong to. Pa! Saka napakabaho pala ng mga aswang na yun. Nakakadiri. Kailangan natin pumunta sa baryo ngayon, pare. Kailangan kontrayin natin ang mga aswang. Narinig mo naman ang pag-uusap ng dalawang huling aswang kanina. Saka ang Kaulok na yun, pare. Sinasabi ko na gabi. Siya pala may koneksyon sa mga aswang. Napakasama ng pakana niya, pare. Magbabayad sa akin ng demonyong yun. Susungaling-aling ko talaga ang bunganga niya. Siya pala ang gumagamit ng kapangyarihan ng kadiliman. Tara, pare. Bumalik tayo sa baryo at sugurin natin ang Kaulok na yun. Hayang ka na naman, pare. Padalos-dalos ka na naman mag-isip eh. Hindi natin siya basta-basta susugurin, pare. Iisip tayo ng magandang paraan para pagbayarin siya. May sinasabi sa akin na paraan si Hanabi. Hindi raw siya basta-basta makakahanap at makakapag-alay ng birhen mula sa baryo natin. Ha? At bakit? Dahil may sumumpa kay Kaulok na isang kaalbularyo ko na hindi raw siya makakahawak ng isang birhen. Yun ay lihim na sumpa na mismong si Kaulok ay hindi alam. Oh, kaya ba hindi na rin nakapag-asawa matandang demonyo na yun? Tama ka. Kaya gagamitin natin ang sumpa sa kanya, laban mismo sa kanya. Tignan lang natin kung di siya malalagot sa pinunong aswang. Sinong albularyo raw at sumumpa kay Kaulok? Nakalimutan na raw ni Hanabi ang pangalan niya. Gigisingin daw uli niya ang kaluluwa nito at aalamin ang pangalan. Saka na raw natin malalaman eh. Sa ngayon ay kailangan na natin pumunta sa baryo. Sige, pare. Pero teka pala, pare. Paano kung makita tayo ni Kaulok at ng mga kababaryo nating kontrolado ng medium niya? Oo nga pala, no? Sandali lang at sasabihin ko kay Hanabi. Magtatanong ako kung ano magandang gawin para matulungan pa rin ang mga kababaryo natin. Bago ko pa man matanong si Hanabi sa isip ko, ay sinagot na kagad niya ako.
Hindi kayo pwedeng magpunta sa baryo, Emil. Base sa nasagap ko, sa memorya mo, delikato kayo kay Mang Ulok. Nalaman ko rin may hawak pala siyang isang medium na kayang magtawag ng masasamang mga elemento, aswang at espiritu. Kontrolado rin pala niya ang ilan ninyong mga kababaryo. Ganito ang gawin mo, Emil. Nalaman ko rin kasi na nagpamahagi ka ng pangontra sa aswang na langis. Ang mga langis na yon ang paganahin natin bilang kanilang proteksyon. Pero, paano kung pagaganahin yun, Hanabi? Wala akong dalang ganung langis. Isipin mo, Emil. Alam mo na lahat ang kapangyarihang taglay ng mutya ng putukan, hindi ba? Mula sa mundo ng espiritu ang mga kapangyarihan ito. Kaya kahit hindi sa pisikal, ay gagana ang mga ito. Pwede mong paganahin kahit sa pamamagitan lang ng memorya. Isipin mong hinahaluan mo ang mga naipamahagi mong langis nang gusto mong paganahin kapangyarihan. Sige na, mag-concentrate ka na. Kailangan maunahan mo mga aswang bago pa sila makarating sa baryo at makapagasik ng lagim. Nag-concentrate nga ako base sa sinabi ni Hanabi. Inisip ko lahat ang kapangyarihang taglay ng mutya hanggang sa nakapili ako ng dapat paganahin. Inalala ko kung paano ako gumagawa ng pangontrang langis sa aswang. Sa panghuling proseso ay isinama ko ang kapangyarihang pagtitriplihin ang bisa ng pangontrang langis. Ano na pare? Ano sabi ni Hanabi? May pinagana ka na naman ba? Oo pare, kahit hindi na tayo magpunta sa baryo, ay protektado ko pa rin ang mga kababaryo natin. Sa paanong paraan naman pare? May pinagana akong kapangyarihan ng mutya ng putukan. Inihalo ko sa pangontrang langis na ipinamahagi natin dati. Sigurado kung walang malalapa sa kanila ngayong gabi pare. Wow! Ang astig naman pala ng kapangyarihan ng mutya mo pare. Pero naisip ko lang kung walang malalapa ang mga aswang ngayong gabi, malamang na magpupuyos sa galit ang pinuno nila at gagawa ng mas mabagsik na paraan sa susunod. Saka di ba sabi mo, ay mukhang alam na ng pinuno nilang si Ewar na umahon ng espiritu ni Hanabi para magiganti. Ibig sabihin, ay talagang gagawa siya ng mas tusong paraan para matalo tayo. Tama ka, Nestor. Sinabi rin niya sa akin ni Hanabi. Pero huwag ka mag-alala. Paghahandaan daw natin yon. Magtutulong-tulong tayo laban sa puwersa ng mga aswang. At kung kinakailangan daw, ay gigisingin din niya ang mga kaluluwa ng mga nabiktima ng mga aswang para tulungan din tayo. Aba maganda nga yan Kung ganun pala, ay makakatulong din natin si Lolo Estong ko. Baka pwede mo rin siyang ipakausap sa akin pare. Kailan ba natin gagawin yun? Sabi ni Hanabi ay bukas na bukas din daw. Hindi raw kasi posibleng gisingin ang mga kaluluwa sa gabi. Parang tayo rin daw. Sa umaga lang aktibo. Siya raw kasi, kaya aktibo kahit gabi, ay isa naman daw siyang diwata. Nang gabing yun, ay inakay kami ni Hanabi sa parte ng gubat na maraming mga tanim na iniiwasan ng mga aswang. Medyo pumasok pa kami ng bahagya sa gubat. Dinala niya kami roon para safe kami buong magdamag pagkat doon kami magpapalipas ng gabi. Sakto pa na may mga halaman din doon na iniiwasan naman ng mga lamok. Tapos pa ay marami ring mga halaman na makakain. May ligaw na saging na may hinog ng mga bunga. May pako, ligaw na pipino at kung ano-ano pa. Ang mga yon ang nilantakan namin ni Nestor bilang hapunan. Ayos pare, may ganito palang parte ang gubat na to Kaya lang, sino mang maliligaw rito ay dito kagad mahahanap dahil medyo paloob sa gubat Talaga palang mahuhuli at mahuhuli ang maliligaw dito. Mabuti na lang at tayo nakatsyempo sa tanim na putukan ni Hanabi. Kung hindi, ay baka una pa lang ay nalapa na tayo ng mga aswang pare. Pare, kung dito ba tayo magpapalipas ng gabi, talagang ligtas ba tayo pare? Paano kung biglang magpunta rito ang mga aswang? Sa ngayon, ay ligtas pa naman tayo pare. Sabi ni Hanabi, basta raw, kung sakaling may mangyaring hindi natin inaasahan, ay gigisingin daw niya tayo kagad.
Teka pare, bakit pala hindi na lang tayo lumabas ng gubat na to? Saan naman tayo pupunta? Tsaka isang gabi lang naman tayo rito. Dito talaga ang pinakaakmang pansamantala natin pagtaguan. Total, ay akala naman ng mga aswang ay wala na tayo rito. Hindi nga tayo nahanap, di ba? Sana umaga na kagad. Mukhang di talaga ako makakatulog dito na maayos eh. Relax mo lang ang isip mo, pare. Lalaki ka naman, di ba? At bilang lalaki, dapat na kaya mong i-relax ang isip mo kahit nasa baluarte pa tayo ng mga aswang. Saka, may makapangyariang mutya na tayo. Idagdag mo pang humiling ako ng gabay sa Diyos sa langit. Hindi niya tayo pababayaan, pare, maniwala ka. O siya, sige na nga. Matulog na tayo at hindi ko na talaga mahintay ang umaga. Maaga tayong aalis dito bukas. At natulog na nga kami ng maaga ng gabing yon. Ngunit pagpatak pa lang ng kalaliman ng gabi, ay bigla kong ginising ni Nestor. Napabalikwas ako ng bangon nang maramdaman kong nanginginig siya pati na ang kanyang boses. Halatang takot na takot siya. Parang Emil, gising! Parang Emil! Parang may naririnig ako mga kaluskos at kakaibang tunog na pumapalibot sa atin. Baka mga aswang. Natatakot ako, pare. Oo nga, no. Sandalit kakausapin ko si Hanabi. Tatanungin ko kung tunog ng ano ang naririnig natin. Agad naman akong sinagot ni Hanabi. Pasensya na, Emil. Hindi ko to inaasahan. Nagpakawala si Yawar ng mga alaga niyang sigbin para hanapin pa rin kayo. Mukhang naaamoy nila kayo rito. Gigisingin ko na rin sana kayo. Pero naunahan ako ng kaibigan mo. Hanabi, sabihin mo, hindi na ba kami ligtas dito? Sa kasamaang palad ay oo, Emil. Humanda kayo. Sigurado akong bumalik na ang ilang sigbin kay Yawar para sabihin na nahanap na nila kayo. Sigurado rin akong susugod din siya ngayong madaling araw kasama ang malalakas at mababangis niyang mga aswang. Mukhang hindi niya hayaang sumikat ang araw na hindi kayo nalalapa. Isa pa, galit na galit din siya sapagkat wala silang nalapa sa baryo niyo ngayon at nalaman na rin ni Yawar ang tungkol sa pangontrang langis mo na naging triple ang bisa. Maging kay Kaulok ay galit na galit din siya dahil wala pa itong naibibigay na alay na birhen mula sa baryo. Kaya naman, maging ito ay mahigpit nitong inutusan na hanapin kayo. Sinunog din pala nila ang bahay mo, Emil, pati na ang bahay ng kaibigan mo. Ang Kaulok na yun, napakasama talaga niya. Ano kaya ang gagawin namin ngayon, Hanabi? Kailangan nating humuli ng isang sigbin ni Yawar. Babalik na rin natin siya upang maging kakampi natin. Tamang-tama, albularyo ka. Alam mo kung paano magpaamo ng sigbin. Pero, paano ko huhulihin ng sigbin? Alam ko kung paano magpaamo sa pamamagitan ng isang orasyon. Pero hindi pa ako kailanman nakakahuli ng sigbin. Gamitin mo ang kapangyarihan ng mutya. Mag-concentrate ka, Emil. Hilingin mong ituro sa'yo kung paano manghuhuli ng sigbin. Nag-concentrate nga ako at itinuro naman sa akin ng mutya ang paraan. Ipapain ko raw si Nestor. Nung una ay ayaw pong pumayag ni Nestor na ipain ko siya. Mamili ka, pare. Ang ipain ka para makahuli tayo ng sigbin at makaligtas tayo kapag sumala kay si Yawar. O ang umayaw ka, pero malala pa naman tayo ngayong gabi. Anak ng putya, oh. Sige na nga. Pareho namang manganganib ako eh. Ayan ha, may tiwala ako sa'yo pare ha, na hindi mo ako ipapahamak ha. Una ay kumuha kami ng matibay na mga baging na nakalambitin sa puno. Pinagdugtong-dugtong namin ang mga ito ni Nestor. Sa pamamagitan ng mga ito ay gumawa kami ng panghuli sa sigbin. Sumunod ay isinampay namin sa isang matibay na mababangsangan ng puno ang dulo ng baging. Bali yun ang hihilahin namin kapag tumapak na ang sigbin sa kabilang dulo na pabilog na pupulupot sa paa ng sigbin. Ang panghuli ay pinalabas ko na si Nestor sa parteng wala ng tumutubong halamang iniiwasan ng mga aswang, maging ng mga sigbin.
Paglabas niya ay isang sigbin kagad ang lumapit. Saktong pumwesto pa ito sa pabilog na panghuli. Mabilis kong hinila ang baging. Si Nestor naman ay mabilis din tumakbo pabalik sa dati naming pwesto. Ang sigbin ay kagad lumambitin at nagtangkang pumalag pero walang magawa. Aatungal sana ito pero mabilis ko itong dinasalan habang hinahampas-hampas ng mga kinuha kong iba't ibang mga daon na iniiwasan nila. Kagad duminto sa pag-atungal ang sigbin at tumigil sa pagkakawag. Nang makita kong nagbago ang kulay ng mga mata nito mula sa pula tungo sa normal na mata, ay alam ko nang umamo na ito sa akin. Kinalagan namin ito ni Nestor. Kumawag-kawag ang buntot nito at diniladilaan pa ang paa ko. Ayos, napaamo na natin siya. Ngayon ay pwede na natin siyang utusan ayon sa gusto natin mangyari. Gagamitin natin siya laban kay Yawar. Malalaman na natin ngayon ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya at sa iba pang mga aswang. Hipuin mo ang noo niya, Emil. At paganahin mo ang kapangyarihan ng mutya na bumasa ng memorya. Ngayon pa lang ay malalaman na natin ang kailangang malaman. Ganun nga ang ginawa ko. Nalaman ko tuloy ang lahat-lahat tungkol kay Yawar, kung saan ang pinakakuta niya at maging ang kanyang mga kahinaan. Nalaman ko rin kay Yawar pala nang galing ang medium ni Kaulok. Nakipagkampiyan pala sa mga aswang ang napakasamang matandang yon. Tinadya pala nitong mahina lang ang gawing mga pangontrang langis na ipinamamahagi sa mga kababaryo ko. Mabuti na lang at nagawan ko ng paraan, kung hindi ay talagang may mga malalapa na naman sa kanila. Nalaman ko ring plano pala talaga niya na ipahamak ang lahat ng mga albularyo sa baryo, lalong-lalo na ako. Para nga naman siya na lang ang matira. Mas madali nga naman niyang kontrolin ang mga kababaryo ko at ang mga aswang kapag walang kokontra sa kanya. Napakasama talaga. Kaya naman, buo ang loob ko na pagbayarin ang matandang ulok na yon. Siya at ang mga aswang ay hindi na dapat pa nabubuhay sa mundo. Ngayon ay tiyak na alam mo na ang lahat, Emil. Ngayon pa lang ay pagtulungan na natin gumawa ng kinakailangan mga hakbang para matalo si Yawar, si Kaulok at ang lahat ng mga aswang. Pero hindi namin gaanong napagandaan ang magplano dahil ng sandaling yun ay naririnig ko na ang paparating na mga kaluskos at mga atungal. Nariyan na sila, Hanabi, Nestor. Naririnig ko na ang paparating na mga aswang. Kasama nila si Yawar, pagkat mahina siyang umaalulong. Humanda kayo. Naku po, pero wala tayong kahit tanong sandata dito eh. Paano tayo lalaman ito, pare? Ang mabuti pa'y tumakas na lang tayo palabas ng gubat na to. Teka pare, sandali. Pero mabilis nang tumakbo si Nestor dahil sa pagkakataranta at takot. Hindi ko natuloy na ituloy ang sasabihin ko sana. Napilitan na rin akong sundan siya dahil kung hindi ay mapapahamak siya dahil siya lang mag-isa. Habang tumatakbo kami ay binubulungan ako ni Hanabi. Emil, ikaw na ang bahalang mag-isip ng paraan. Total, ay alam mo na lahat-lahat. Basta, palagi kang magko-concentrate. Paganahin mo mga kailangan paganahin. Yang sigbin pala, utusan mo na kung ano ang dapat niyang gawin. Pwede mo rin siyang kausapin sa isip kahit malayo kayo sa isa't isa. Madali ka. Ganun na nga ang ginawa ko. Inutusan ko at pinakilos ng dapat nitong gawin ang napaamo naming sigbin. Muli ay nagkulay pula ang mga mata nito. Yun ay para magkunwari pa ring kakampi ito ni Yawar. Nagpatuloy kami sa pagtakbo ni Nestor. Ang direksyong tinatahak namin ay palabas sa gubat. Habang tumatakbo kami ay palakas ng palakas ang mga atungal ng mga aswang. Kinilabutan kami ni Nestor. Anak ng linta naman, oh. Mukhang napakaraming mga aswang ang umahabol sa atin, pare.
Mukhang katapusan na natin. Ang mutya mo ano na? Wala ka magagawin o pagaganahin. Basta tumakbo ka lang pare. Huwag mo na akong tanungin at nagko-concentrate ako habang tumatakbo tayo. Hinahanap ko sa isip ko kung ano ang pagaganahin ko mula sa mga kapangyarihan ng mutya. Marami akong kailangang isipin pare, huwag mo akong istorbohin. Palabas na kami ni Nestor sa gubat nang makaisip na ako ng mga paraan at makapagpagana ng mga kailangang kapangyarihan ng mutya. Pero nagulat kami nang may nakita kaming grupo ng mga kababaryo namin na parabang pasalubong sa amin. Nakita kong pinangungunahan sila ni Kaulok. May mga dala silang mga sulo at mga sandata. Pare, tama-tama. Mukhang tutulungan tayo ng mga kababaryo natin laban sa mga aswang. Yan na yata ang pinagana mo, pare. Hindi pare. Hindi mo ba nakikita? Si Kaulok ang nangunguna sa kanila. Magtago muna tayo sa mga talayban. Delikado kapag nakita nila tayo. Sinadya nila ito na ipitin tayo sa magkabilang direksyon. Anak naman ng tokwa, oh. Ano na kayo nagagawin natin, pare? Hindi pwede magtagulan tayo rito. Tumahimik ka muna. May pagaganahin lang ako para hindi nila tayo makita rito. Ayun, may dalawang malalaking bato sa malapit. Tulad ng pinagana ko dati na hindi tayo nakita nang yumakap tayo sa puno. Ganun ulit ang pagaganahin ko. Sa bato naman tayo ngayon yayakap. Bilisan mo, pare. Ayan ang mga aswang sa likuran natin. Anak nakakatakot ang mga itsura nila, pare. Para mga demonyong makulaw. Hindi ko na tinignan ang paparating na mga aswang para makapag-concentrate ako. Makaraan ay hinipo ko ang noo ni Nestor para paganahin din sa kanya ang napagana ko. Ayan pare, ayos na. Ngayon naman, ay isahan natin sila. Lumitaw tayo sa bandaron na medyo malayo rito sa mga bato. Kawayan natin sila. Hintayin nating magsisugod muna sila. Pagkaraan ay dumiretso na tayo sa talayban nang nakayuko para hindi mapansin kung saan direksyon tayo magtatago sa mga batong ito. Kuha mo ba pare? Ha? Kinakabahan ako, pare. Ano kaya kung ikaw na lang? Dito na lang ako. Yayakap na lang kagad ako sa isang batong ito. Kung dalawa pa kasi tayo, baka sobrang kaba ko matapilok pa ako. Baka lalong hindi ako makatakbo, pare. Pambihira na yan. Lampa ka pala pare kapag ganitong sitwasyon na. Abay, mga aswang na ang karap natin, pare. Ibang usapan na yun. Tao sa tao, matapang ako. Wala akong inuurungan. Pero kapag aswang na, naku po, pare, haya na sila. Sige na, pare. Magmadali ka na lumitaw sa bandaron. Dalihan mo. Mag-isa kong tinawag ang pansin ng mga aswang at ng grupo ni Nakaulok sa di kalayuan. Kumaway-kaway ako habang sumisigaw. Kaulok! Mga aswang! Yuhu! Nandito ako! Ako ang hinahanap nyo, di ba? Pwes, eto na ako. Huliin nyo na ako! Kung kaya nyo! Grabe. Nagulat pa ako at talagang kinilabutan nang marinig ko ang sabay-sabay at galit na atungal ng mga aswang. Maging si Nakaulok at ang mga kasama nito ay naghiyawan. Hayon ang anak ng tokwang peking albularyo na si Emil. Nakita nyo naman, galing siya sa gubat. Kampun talaga siya ng mga aswang. Mga kababaryo, huliin at patayin natin siya. Salot siya sa baryo natin. Hindi na dapat nabubuhay pa ang isang katulad niya. Nang sabay akong sugurin ng panig ni Nakaulok at panig ng mga aswang, ay mabilis akong yumuko sa talayban at pinuntahan si Nestor. Sa sulok pa ng mga mata ko ay napansin ko kanina ang napaamo kong sigbin na nasa tabi ni Kaulok. Nasaan yung anino ito kaya hindi napapansin. Parang may kung ano itong tinatangkang abutin sa bulsa ng matanda. Grabe, pare. Nagsisugod talaga sila lahat. Ano kayo na susunod natin gagawin, pare? Yayakap na lang ba tayo sa mga baton to habang nag-uusap? Baka pagpunta nila rito, banda sa atin Sandala naman ako ng napakabahong aswang. Ayoko na mahulit yung pare. Nakakasuka. Huwag kang maingay. Mukhang haya na sila. Papunta na sila rito. Anak ng putya, yan na naman. Tulad nga ng sinabi ni Nestor, nang hanapin din kami ng mga aswang sa kinaroroonan namin,
ay may isa na namang aswang na sumandal sa kinaroroonan niya mismo. Hindi mapakali ang aswang hanggang sa maya-maya ay inilabas nito ang ari nito at umihi mismo sa tapat ni Nestor. Todo pikit pa ang loko at todo ngiwi na nandidiri. Mabuti na lang at hindi siya nakita ng aswang na mukhang sinaunang tao at makakapal ang labi. Hindi nagtagal ay nag-alisan sa pwesto namin ang mga aswang at lumipat ng paghahanapan sa amin. Nang makalayo-layo naman sila ay biglang may nilalang na dumamba sa akin. Akala ko ay may isa ng aswang na nakakita sa akin. Yung pala ay ang napaamo kong sigbin. Pagbaling ko rito ay nakita kong may kagat-kagat itong kung ano at sinisenyasan akong kunin yon. Ayos! Ang sigbin ni Kaulok! Nakuha na sigbin, pare! Aba, sa wakas ay nakuha din natin yan, pare. Anong balak mong gawin dyan ngayon? Pero anak ng... Kadiri talaga ang aswang na yun, pare. Inihian pa talaga ako sa mukha. Napakapanghi. Iyak! Natawa na lang ako sa sobrang nandidiring itsura ng kumpare ko. Pero kasabay nito ay binubulungan ako ni Hanabi. Madali ka, Emil. Paganahin mo na kagad ang medium at baliktarin mo na ang epekto sa mga kababaryo mong kinokontrol niyan. Pagkatapos, ay basahin mo ang kasaysayan niyan at kung paano napunta yan kay Yawar. Baka sakali ay may malaman pa tayong magagamit natin laban sa matanda at makunat na aswang na yon. Sinunod ko ang sinabi ni Hanabi. Nalaman kong ang medium pala na yon ay hindi orihinal na pagmamayari ni Yawar. Sa halip ay pag-aari pala ito ng nakatatandang kapatid nito na dating pinuno rin ng mga aswang. Pinatay ito ni Yawar dahil sa inggit. Gusto nitong siya naman ang maging pinuno. Pero ang mga kalahi nitong aswang ay mas tapat sa kapatid nito kaysa sa kanya. Pero wala na silang nagawa nang palabasin ni Yawar na pinatay ng isang albularyo na antingero ang kanyang kapatid. Kahit ang totoo ay siya mismo ang pumatay. Tama ka, Hanabi. Magagamit nga natin ito laban kay Yawar. Tiyak na magagalit sa kanya ang mga kalahi niya kapag nalaman nilang siya ang pumatay sa kapatid niyang si Aywaro. Dalawa na magagamit nating kahinaan niya. Aguna ay ang kahinaan niyang maguguluhan siya at madaling paikutin kapag nalaman niyang niloko siya ni Kaulok. Ngayon ay nakikita kong madali lang nating matatalo ang lahat ng aswang ngayong gabi, Hanabi. Tama ka. Kaya, ano na ngayon ang plano mong gawin, Emil? Ngayon na dapat natin nilantad ang lahat tungkol kay Yawar at kay Kaulok. Malapit nang dumating ang mukhang liwayway. Kung sa susunod na gabi pa natin gagawin, ay baka hindi na natin magawa. Malalaman din ni Kaulok na nawawala na ang medium niya. Baka makaisip din ng ibang paraan si Yawar laban sa atin. Kailangan natin maunahan sila. Saglit akong nag-isip at tinimbang na maigi ang sitwasyon. Napatanaw pa ako kung saan na kaya naroroon ang mga aswang at ang grupo ni Kaulok. Magkahiwalay silang naghahanap pero parehong hindi pa man nakakalayo mula sa kinaroroonan namin ni Nestor. Pare, ano pinag-uusapan niyo ni Hanabi? Huwag mo sabihin, lalantad na naman tayo at tuluyan na nating haharapin ang dugyot at mababahong mga aswang na yun. Pero yun talaga ang kailangan nating gawin, pare. Ito na ang huling pagkakataon natin para talunin at lipunin silang lahat. Sigurado ka bang mananalo tayo, pare? Pero baka maisip mo na naman na ipain ako, ha? Aba, hindi na ako papayag sa pagkakataong to. Baka hindi lang maihiyan ang pagbumuka ko. Baka mamaya maiputan na rin nila itong mukha ko. Kadiri, dapat ikaw naman, pare. Oo na, pare. Kaya humanda ka na at lalantad na ako. Pero teka pala, babaligtarin ko muna ang epekto nitong medium sa mga kababaryo nating kontrolado ni Kaulok. Tsak matatauhan sila ngayong gabi at pagsisisiyang mas kumampi sila sa matandang inggitero at taksil na yun. Matapos kong mabaligtad ang epekto ng medium, ay tinawag ko na ngang muli
ang atensyon ng mga aswang, lalo na ang pinuno ng mga ito na si Yawar at ang grupo ni Kaulok. Mga aswang! Yawar! Kaulok! Kung hindi ba naman kayo mga duling, nandito ako, mga tanga! Nag-react kagad sina Kaulok at Yawar nang makita ko. Pareho silang galit na galit at halatang gigil na gigil. Anak na tokwa ka! Ano bang ipinagmamalaki mo, ha? At hindi namin kayo kagad nakita. Pwes, sa gabing ito, ay wala na kayong takas sa amin. Mamamaalam na kayong dalawa sa mundo. Wala kayong karapatang mabuhay! Mukha mong demonyo kang matandang huklubang ka! Mas ikaw ang hindi dapat nabubuhay! Ikaw ang totoong salot! Mas salot ka pa sa mga aswang na kinasabuat mo! Sa gabing ito, ikaw ang masumanda sa ibubunyag ni Paring Emil tungkol sa kataksilan mo at panluloko mo sa pinuno ng mga aswang! At sa wakas, ay narinig din namin ang boses ni Yawar na nagsalita. Grabe, nakakatakot ang kanyang boses. Malaki, mababa at napakaangas. Boses pa lang ay parang kakainin na kami ng buhay. Humanda kayong dalawa sa akin. Sisiguraduhin kong bago sumikat ang araw, ay ako mismo lalapa sa inyong dalawa. Lalo-lalo ka na lalaking albularyo. Ikaw pala ang sinasabi ni Ulok. Pwes, ako mismo ang sasayin ng dugo mo at kakain ang puso mo't tumitibok-tibok pa. Pero sandali lang, Yawar. Nakikita mo ba to? Tignan mo maigi. Ito ang medium ng kapatid mo si Aywaro, hindi ba? Bakit alam mo ang pangalan ng kapatid ko? At bakit nasa iyan? Sino ka ba? Nang sandaling yun, ay nakita kong kinapakapa ni Kaulok ang bulsa niya. Halatang balisa siya, hindi mapakali at hindi makapaniwala. Napangisi ako nang lumarawan din sa mukha niya ang takot nang sulyapan siya ni Yawar. Alam mo ba, na si Kaulok ang nagbigay sa akin ito. Ipinagkalulukan niya sa akin. Alam ko na rin kung bakit hindi mismong ikaw ang gumagamit ito. Dahil takot kang baka mapalabas mo ang kaluluwa ni Aywaro. Takot ka sa sarili mong multo. Ulok, ano ang ibig sabihin nito? Nako, wala. Wala akong alam sa pinagsasasabi niya, Yawar. Hindi ko alam kung paano napunta sa kanya ang medium. Narito lang yan sa bulsa ko kanina. Nang nakita kong biglang nagpuyos sa galit si Yawar, ay lalo ko pa yung ginatungan. May isa pang kalokohan ako nalaman, Yawar. Tungkol kay Kaulok. Ano? Sabihin mo na kagad! Alam mo ba kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang birhen na naibibigay sa'yo? Dahil hindi siya kailanman pwedeng humawak ng isang birhen. Dahil sa sumpa ni Ka Uriel sa kanya, na kapwa namin albularyo, na ipinapatay niya sa'yo. Tignan mo nga naman, 2 beses kang pinagkalulo ni Kaulok. Ang sakit nun, hindi ba? Doon na nga nagwala sa galit si Yawar. Walang sabi-sabing kagad nitong sinugod si Kaulok. Tinangkapan ng matanda na utusan ang mga kababaryo kong kasama niya. Pero nabigo siya dahil nakabalik na sila sa dati nilang huwisyo. Sa halip ay galit na pinabayaan nilang sugurin ng pinunong aswang ang matanda. Brutal ang ginawang paglapa ni Yawar kay Kaulok, at kahit nilalapa na ito, ay nagawa pa rin itong pagmumurahin kami ni Nestor. Mga anak ng tokwa kayo, magkaibigan kayo! Sinusumpa ko kayo! Aray! Tama na! Pero hindi na naituloy ng matanda ang sumpa niya sa amin, pagkat pinagpira-piraso na siya ni Yawar. Nagtalsikan ang kanyang dugo at mga piraso ng kanyang mga laman. Matapos naman itong malapa si Kaulok, ay muli ako nitong binalingan. At kayong dalawa naman ngayon ang isusunod ko. Mga kalahi, sugurin at tulihin niyo sila!
Pare, paano na tayo nito? Ayoko maranasan ang tulad ng sinapit ni Kaulok. Nanang ko po, iligtas niyo po kami dalawa na kaibigan ko. Dali lang mga aswang. May isang mahalagang bagay pa kayo dapat malaman tungkol kay Yawar. Hindi, mga kalahi. Huwag kayong makikinig sa kanya. Sugurin niyo na sila! Sandali lang! Alam niyo bang si Yawar mismo ang pumatay kay Ewaro? Gusto niya rin maging pinuno ninyo. Kaya naman, palihim niyang pinatay si Ewaro na mahal ninyong pinuno. Hindi totoong albularyong antingero ang pumatay sa kanya. Anak ng mga kalahi, isang malaking kasinungalingan lang ang sinasabi ng albularyong yan. Kahit kailan ay di ko magagawang patayin ang sarili kong kapatid. Talaga lang Pues, narito ang pruweba. Palalabasin ko lang naman ang kaluluwa ni Aywaro sa pamamagitan ng medium niyang ito. Hahayaan kong siya mismo ang magpatato sa ginawa mo sa kanya. Dahil sa tensyon sa pagitan namin ng mga aswang at ni Yawar, ay mabilis kong pinalabas ang kaluluwa ni Aywaro na dating pinuno ng mga aswang. Noon ko lang din napansin na nanginginig pala ang mga kamay ko. Palibasa ay totoo namang hindi biro-biro ang gagawin kong pagharap sa mga aswang. Noon din ako biglang binundol ng labis na kaba. Galit na nagpatotoo si Aywaro sa harap ng mga kalahi niyang aswang. Matapos naman ito ay galit na umatungal na binalingan ng mga aswang si Yawar. Tatangkain pa sanang magpaliwanag ni Yawar, pero hindi na siya pinakinggan pa ng mga aswang. Nang wala nang patumpik-tumpik pa, ay mabilis na nilang sabay-sabay na sinugod at nilapa si Yawar. Sobrang nasindak ang mga kababaryo ko sa kanilang nasaksihang paglapa ng mga aswang sa kanilang pinuno. Takot na takot din sila at hindi makapaniwalang nangyayari yun. Matapos namang malapa ng mga aswang si Yawar, ay napansin namin ni Nestor na biglang nanghina ang mga aswang. Nalanta silang parang mga gulay. Wala na silang pinuno, Emil. Kaya nangihina na sila. Ngayon ang tamang tiyempo para sugurin niyo sila at patayin. Tinabihan ko si Nestor na utusan ang ilang kababaryo namin na pauwiin para kumuha ng mga pangontrang langis na ibinigay ko sa kanila na triple na ang bisa. Ang iba naman na may dalang mga sandata ay pinasugod ko na kagad sa mga aswang. Mga kababaryo ko na may mga sandata, sugurin niyo sila at patayin. Wala na silang lakas para makalaban pa. Wala kayong ititira kahit isa sa kanila. Atin ang gabing ito. Sa atin ang tagumpay. Laban sa mga aswang. Nang madaling araw na yon, bago sumikat ang bukan liwayway, ay napatay namin ang lahat ng mga aswang na labis na namerwisyo sa aming baryo. Nang sumikat na ang araw, ay bumalik sila sa kanilang tunay na anyong tao. Pinagtumpok-tumpok namin sila sa isang gilid ng gubat. Binuhusan namin ng gasolina at sama-samang sinunog hanggang maging abo. Matapos ang lahat, ay todo pasasalamat sa amin ang mga kababaryo ko, at sa wakas daw ay wala na silang poproblemahing pagsalakay ng mga aswang. Humingi rin sila ng tawad sa nagawa nilang pagkampi kay Kaulok, na siya palang totoong salot sa aming baryo. Si Nestor naman ay marami raw siyang natutunan sa akin, at ang pinakamahalaga rito ay ang kahalagahan ng malakas na pananampalataya sa Panginoon at magtiwala sa sariling kakayahan at sa tibay ng pagkakaibigan. Ako naman ay lubos na nagpasalamat kay Hanabi dahil siya ang inihulog ng Diyos bilang tugon sa aking dasal na maglaan siya ng tulong. Si Hanabi rin naman ay nagpasalamat sa akin. Isang malaking karangalan daw sa kanya
na ginamit siya ng Diyos para maglapat ng katarungan para sa mga naging biktima ng mga aswang. Bago siya tuluyang naglaho, ay binilinan niya kung mananatili raw sa akin ang mutya ng putukan. Muli raw siyang magigising sa hinaharap kapag may mga aswang muling babangon at sasalakay sa aming baryo. Pagkatapos nun, nakahanda naman kami ng aking kaibigan sa muling pagbabalik ng mga aswang. Patuloy kaming nag-ensayo upang nang sa ganon ay maprotektahan namin ang aming baryo laban sa mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana po ay may napulot kayo na magandang aral. Sa kwentong inyong napakinggan, pinatutunayan lamang nito na ang pagpapakalat ng maling impormasyon at paninira sa kapwa upang ikaw ay umangat o makilala ay isang landas na maaaring magmukhang mabilis at madali sa paningin. Ngunit ito ay puno ng bitag na sa huli ay ikaw rin ang mahuhulog at mapapahamak. Ang tagumpay na nakukuha sa pamamagitan ng panlalamang, paninirang puri at panlilinlang ay walang matibay na pundasyon sapagkat ito ay nakatayo sa kasinungalingan at takot. Maaaring may mga sandaling tila nagtatagumpay ang mga gumagamit ng ganitong taktika. Ngunit ang panahon ang siyang naglalantad ng katotohanan at ang mga salitang binitiwan na may masamang hangarin ay nagiging patunay laban sa sarili. Ang tiwala ng tao ay parang isang salamin. Kapag nabasag dahil sa panlilinlang, mahirap na itong buuing muli. Kaya't ang sino mang pipiliing sirain ang reputasyon ng iba upang umangat ay unti-unti ring sinisira ang sarili niyang pangalan, dangal at kanyang kredibilidad. Hindi tunay na pag-angat ang pagyurak sa kapwa. Bagkus ay ito ay paglayo sa tunay na layunin ng buhay na maging mabuting tao at maging pagpapala sa iba. Ang inggit, galit at pagnanais na malampasan ng iba sa maling paraan ay nagiging lason sa puso at isipan na sa kalaunan ay nagbubunga ng kalungkutan at pagkakahiwalay sa kapwa. Sa kabilang banda, ang taong pinipiling maging tapat, mapagkumbaba at marangal kahit sa gitna ng pagsubok ay nagtatayo ng reputasyong hindi kayang gibain ng paninira. Ang katotohanan ay may sariling lakas. Hindi man agad makita ang bunga nito. Darating ang panahong ito ay sisibol at magpapatunay kung sino ang tunay na may malinis na hangarin. Tandaan na ang bawat salita ay may bigat at ang bawat kilos ay may balik. Kung ano ang ating itinatanim sa puso at isinasabuhay sa pakikitungo sa kapwa, ay siya ring aanihin natin sa takdang panahon. Kung paninira ang itatanim natin, kawalan ng tiwala ang aanihin. Ngunit kung katapatan at kabutihan ang ating ipupunla, respeto at tunay na tagumpay ang babalik. Sa huli, ang taong sinisikap mong ilaglag ay maaaring lalo pang itaas ng ating Panginoong Diyos at ng pagkakataon, sapagkat ang katotohanan ay hindi kailanman natatalo ng kasinungalingan. Ang kabutihan ng isang tao. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng taong nalampasan, kundi sa integridad na napanatili
at sa kabutihang naibahagi sa mundo. Kaya't piliin ang landas ng katotohanan at kabutihan, sapagkat ito lamang ang nagdudulot ng kapayapaang hindi ninanakaw ng konsensya at tagumpay na hindi nasisira ng panahon. Heto at pakinggan nyo ang ilang mga talata sa Biblia na magpapatotoo sa akin sinabi. Sabi sa Galacia, Kabanata 6, talata 7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napapahamak, sapagkat ang anumang ihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Sabi rin sa Kawikaan, Kabanata 16, talata 28, ang taong liko ay naghahasik ng alitan at ang mapanirang puri ay naghihiwalay ng magkakaibigan. Sabi rin sa Kawikaan, Kabanata 10, talata 18, ang nagtatago ng puot ay may sinungaling na labi at ang nagpapakalat ng paninirang puri ay mangmang. Sabi rin sa Mateo, Kabanata 12, talata 36 hanggang 37, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na kanyang sinasabi, sapagkat sa inyong mga salita, ikaw ay mapapawalang sala at sa iyong mga salita, ikaw ay hahatulan. At panghuli, sabi sa Awit, Kabanata 37, talata 9 hanggang 10, ipinapakita na ang gumagawa ng masama ay mawawala, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ang mananatili. Kaya naman sa huli, piliin natin ang kabutihan at laging gawin ang tama sa ating kapwa, sapagkat ang tunay na lakas ng tao ay hindi nasusukat sa kakayahang magpabagsak ng iba, kundi sa kakayahang magpatawad, magtuwid, at magbigay ng liwanag sa gitna ng dilim. Huwag nating hayaang ang inggit, galit o pagnanais na umangat ang magtulak sa atin na mag-isip ng ikasasama ng kapwa, dahil ang ganitong landas ay naglalayo sa atin sa layunin ng Panginoong Diyos para sa ating buhay. Alalahanin nating tayo man ay naligtas at pinatawad ng Panginoong Diyos sa ating mga pagkakasala, kaya't nararapat lamang na gawin natin siyang ehemplo ng kabutihan, awa at katotohanan sa bawat salita at gawa. Ang pamumuhay sa landas na tuwid ay hindi palaging madali, ngunit ito ang landas na tunay na kaaya-aya sa paningin ng Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Kaya't ipangako natin sa ating sarili na pipiliin natin ang katapatan kaysa panlilinlang, ang pagmamahal kaysa paninira, at ang pag-angat kasama ang iba kaysa sa pagyapak sa kanila, sapagkat sa bawat takbang na may kabutihan at integridad, hindi lamang natin pinapabuti ang ating buhay, kundi nagiging patotoo rin tayo ng biyaya at ng liwanag ng Diyos sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at suporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli, at pagpalain nawa po kayo ng Diyos na may kapal.